Nakakapagod. Palala ng palala ang kaso ng virus ngayon. Lalo akong nawala ng pahinga. Sino to? Hello? Maya, si Mel, isinugod dito sa ospital. Nawala ng malay. Kailangan mo umuwi ngayon. Kritikal ang lagay niya. Ano? Teka, kritikal? Bakit? Paano? Hindi ko pa alam. Pero kailangan namin siya i-monitor dahil humihina ang heartbeat niya. Nagsimula na rin ang mga test. Hinihintay na lang resulta. Diyos ko, Maya. Kung hindi nakita ng kapitbahay niyo si Mel, baka kung ano na nangyari sa kanya. Diyos ko. Sige, uuwi na ako. Pakisabi sa kanya, Ilara, na hintayin niya ako. O sige, mag-iingat ka. Salamat. Please, ikaw na munang tumingin sa kapatid ko habang wala pa ako. Oo naman. Don't worry. Akong bahala kay Mel. Sige na, pumunta ka na dito. Magandang araw po, Miss Anne. Ako nga pala si Maya, 28 years old at isa po akong nurse sa isang kilalang ospital sa Maynila. Pero hindi ko na po babanggitin kung saan eksakto. Pero bago pa man ako naging nurse, isa na akong ate sa kapatid kong si Mel na 20 years old. High school pa lang po ako nang maulila kami kaya't mula noon, ako na ang nagpapalaki sa kapatid ko. Pero hindi ko akalaing hahantong kami sa isang napakahirap na sitwasyon na siyang magtutulak sa aking gumawa ng bagay na ni minsan ay hindi ko naisip na kaya ko palang gawin. Mel, Maya! Salamat nandito ka na. Katutulog lang ni Mel kaya wag na muna siyang gisingin. Kailangan niya ng pahinga. Ilara, pasensya na kung natagalan ako. Nahirapan kasi ako mag-book ng bus ngayon. At saka, natanggal na rin ako sa trabaho. Ano? Alam mo naman ang sitwasyon sa Maynila. Puro lockdown. Bawas ang duty hours namin. Tapos halos hindi na makalabas ng syudad. Kamuntik na nga akong hindi makauwi rito. Dahil sa travel restrictions. Pero, hindi na rin ako makakabalik. Kaya tinanggap ko na lang yung termination sa akin. Maya, pasensya ka na ha. Pati dito sabay-sabay ang pasanin mo. Ano ka ba, Ilara? Hindi mo naman kasalanan. Ako nga dapat humingi ng tawad eh. Wala ako sa tabi ni Mel nung mangyari sa kanya to. Walang problema. Alam mo namang close na close ko rin tong kapatid mo. Isa pa, naiintindihan ko naman yung sitwasyon mo. Salamat. Anyway, Maya, bilang doktor ni Mel, kailangan ko maging totoo sa iyo. Masyadong mababa ang hemoglobin at platelet count ni Mel. May posibilidad na may aplastic anemia siya. Pero hindi pa naman sigurado. Kailangan pa natin ng mas maraming test. Ang problema, kailangan niya masalinan ng dugo agad-agad. Meron na bang donor? May available bang dugo para sa kanya? Yan ang problema natin ngayon AB negative si Mel. Isa sa type ng dugong napakahirap hanapin. Tumawag na kami sa iba't ibang hospital, blood banks, lahat ng posibleng contact, pero puro out of stock. Sobrang dami na ngailangan ngayon, lalo na't pandemic. Ubusan ng supply. Ano? Paano na si Mel? Ikaw na rin ang nagsabi na critical ang lagay niya. Pag hindi siya nasalinan agad, anong mangyayari? Kung hindi natin siya masalinan sa loob ng susunod na 2 hanggang 3 oras, baka tuluyan na bumigay ang katawan niya. Masyadong mahina ng resistensya niya, Maya. Hindi ko gustong takutin ka pero ayokong paasahin ka rin. Diyos ko. Hindi pwedeng mawala ang kapatid ko. Siya na lang ang meron ako. Akong nagpalaki sa kanya mula pa noon. Hindi siya pwedeng mawala. Naiintindihan ko, Maya. Ginagawa namin ang lahat ng makakaya namin. Patuloy pa rin ang paghahanap. Pero abang wala pa, kailangan din natin maging matatag. Hindi tayo pwedeng bumigay ngayon. Hindi ko alam, Ilara. Bakit ba nangyayari ito sa pamilya namin? Sa dinami-rami, bakit kay Mel pa? Ate, Diyos ko. Mel. Oo, nandito si ate. Nandito ako. Kumusta ang pakiramdam mo? masakit. Parang
Ang bigat ng dibdib ko, ate. Shh! Okay lang yan. Huwag ka na muna magsalita. Magpahinga ka na lang. Nandito si ate. Hindi kita iiwan. Natatakot ako, ate. Ayoko pang mamatay. Ay, hindi. Hindi ka mamamatay, Mel. Hindi ka mawawala sa akin. Gagawin ko ang lahat. Lahat. Kahit imposible. Kakayanin ko. Sa puntong yon, isang bahagi ng puso ko ang parang pinunit ng marahas. Ang dating mga pasyenteng araw-araw kong nilalapitan, ngayon ako na ang nasa kanilang panig ng mundo. Ang kapatid ko, ang tanging taong meron ako, unti-unting nauupo sa harapan ko at sa mata niyang puno ng takot. Alam kong hindi sapat ang pagiging nurse ko para mailigtas siya. Sumapit ang gabi at napilitan akong umalis ng ospital matapos kong ibilin si Mel kay Elara. Kailangan ko na rin makaligo at kunin ang ilang gamit at damit ni Mel sa bahay. Kasagsagan ang aking paglalakad pa uwi. Sa madilim na may kasukalang daan papunta sa aming barangay, may nakasalubong akong dalawang matandang nag-uusap na mga kakilala ko, sina Aling Norma at Aling Esang. Ayan na naman si Elias. Lalabas na naman para magbenta ng illegal na dugo. Ay nako, nakakapagtaka na rin talaga. Hindi man lang nahuhuli ang batang yun. Paano ba naman? Ang sabi malaki ang kinikita sa ganyang klase ng trabaho. Malamang, nasisingitan na niyang mga pulis. Kaya kahit anong sumbong natin, walang nangyayari. Duda ako dyan, Mare. Bakit ang sabi? Pulis daw yung natagpo ang bangkay sa may balon nung isang linggo. Oh, anong ibig mong sabihin? Pinatayo ni Elias? Di mo ba nabalitaan ang itsura? Wala raw lamang loob. Wakwak ang tiyan at may gilit sa leeg. Sino pa pang maaaring may gawa doon? At saka, teka nga, tumahimik ka nga muna at may kasalubong tayo. Baka marinig ka pa. Magandang gabi po, Aling Norma, Aling Esang. Si Maya pala ito. Tingnan mo nga naman. Mabutit na kauwi ka, iha. Balita ko ang hirap ngayon makapasok ng probinsya lalo na kung galing Manila, no? Totoo yan. Grabe ang checkpoint sa bayan. Buti at pinayagan ka. Oo nga po eh. Medyo nahirapan din ako. Kailangan ko lang po talagang makauwi. Si Mel po kasi nasa ospital ngayon. Kritikal ang lagay niya. Si Mel. Ay naku anak, anong nangyari sa kanya? Bigla na lang po siyang nawala ng malay. Mababa raw ang platelet count. Kailangan niyang masalina ng dugo. Kaso ang problema, mahirap hanapin ang type ng dugo niya. Ay, Diyos ko po. Ang batang yon. Napakabait pa naman ni Mel. Ay, ikaw Maya, kamusta ka naman? Balita ko ay nurse ka sa Manila, hindi ba? O hindi ba makakatulong ang ospital niyo para sa kailangan ni Mel? Sinubukan ko na rin pong humingi ng tulong eh. Ang kaso, masyado na pong marami ang kaso ng virus sa Maynila. Puno na rin ang mga ospital doon. Pati ang mga blood bank. Halos wala nang maibigay sa mga emergency na hindi related sa COVID. Wala na rin po akong trabaho ngayon. Kaya mas lalo pong mahirap. Kung gusto mong subukan, may kilala kami. Baka may maitutulong siya sa'yo. Ang kaso delikado. Ho? Ano ka ba naman, Norma? Pati ba naman si Maya, aalukin mo pa ng ganyan? Bakit hindi? Kung makakatulong ba sa kapatid niya, ba't hindi niya subukan, hindi ba? Isa pa, hindi rin naman natin mapipigilan niya si Elias. Di mas mabuti na makatulong talaga siya kahit papano sa mga nangangailangan. Teka ho, ano ba talagang tinutukoy niyo, Aling Norma? Ay, nako, si Norma talaga. Pero anak, ganito kasi yon. Si Elias yung kababata mo. Tanda mo pa ba siya? Baka makasalubong mo siya mamaya. Lumalabas yan tuwing 10:00 ng gabi. Subukan mong makipag-usap. Baka matulungan ka niya sa pinagdaraanan mo. Baka lang ha. Tsaka kung magkausap man kayo, wag mo na lang banggitin na kami ang nagsabi. Wala akong problema. Pero kung totoo man po to, legal naman po bang ginagawa niya?
Hindi naman namin alam ang tungkol dyan. Tahimik ang bibig ng mga natulungan niya. Pero ang mahalaga raw, may mga taong nabubuhay dahil sa kanya. Marami na rin ang sumubok na isumbong si Elias. Pero wala namang nagiging kilo sa mga pulis o kaya'y napapahamak pa. Sak, huwag mo nga tinatakot yung si Maya. Eh di ba ikaw nga may sabi noon kanina? Alam ko, pero chismis lang naman yun. Basta Maya, subukan mong kausapin si Elias. Mag-iingat ka na lang din. Salamat na lang po, Aling Norma. Pero baka mas lalo lang mapahamak si Mel sa ganyan. Ikaw ang bahala, iha. Oo nga, Maya. Hindi ka naman namin pinipilit. Pero kung sakaling dumating ka sa punto na wala ka ng ibang malapitan, baka si Elias na lang ang tanging pag-asa mo. Pag-iisipan ko po munang mabuti. Salamat ho, Aling Norma. Aling Esang. Mauna na ho ako. Sige, mag-iingat ka. Masyado nang madilim ang daan. Pagkarating ko sa bahay, agad akong naligo at nagpalit ng damit bago ko hinanda ang mga gamit ni Mel at nilabhan naman ang mga galing sa ospital. Nang masiguro kong ayos na ang lahat, muli kong sinukbit ang bag at lumabas ng bahay. Teka nga, anong oras na ba? Ay, 10:00 na pala. Di bale. 11:00 pa naman sarado ng ospital. Aabot pa ako nito. Elara? Bakit kaya? Hello? Elara? May problema ba? Pabalik na ako. Maya, kailangan mong bumalik dito. Si Mel, bumagsak ang BP niya bigla. From 100/70 naging 60/40 na lang. Mahina na rin ang peripheral pulse niya. Nagkakaroon na siya ng mucosal bleeding sa ilong at gums. Maya, nagka-episode din siya ng chills at cyanosis sa labing kanina. Diyos ko. Delikado ng kalagayan ni Mel. Elara, anong gagawin ko? Maya, sa totoo lang gusto kitang matulungan. Pero hindi ko na rin alam ang gagawin ko eh. He's showing signs of hypovolemic shock. Baka magkaroon ng multiple organ failure kung hindi siya agad masalinan. We're doing everything we can. Ongoing na ang IV fluids at nakaset up na rin ang auto support. But he needs a transfusion ngayon na. Wala pa rin bang available na AB negative? Wala pa rin. Naka-alert level na rin ang blood bank. Tumawag na kami sa mga satellite centers pero nauna ang ibang emergency cases. Kung hindi tayo makahanap within an hour, baka hindi na kayanin ang katawan ni Mel. Maya, kailangan mo maging handa sa kung anong pwedeng mangyari. Parang biglang bumigat ang bawat hakbang ko. Hindi ko naramdam ang pagod, ang gabi, o kahit ang takot. Ang nasa isip ko lang ang kapatid ko. At sa likod ng lahat ng ingay ng paligid, isa lang ang tumatakbo sa isip ko noon. Kung bibigyan ako ng Diyos ng pagkakataong iligtas si Mel, gagawin ko ang lahat. Biglang napatigil ang paningin ko sa isang lalaking nagmamadali sa kabilang panig ng daan. Dahil napapagitnaan kami ng matataas na damo, malamang ay hindi niya napansin ang presensya ko kaya't diretso lang siya sa paglalakad. Sa balikat niya, nakasabit ang isang malaking cooler bag na agad akong kinutuban kung ano ang laman. Elias. Hello, Maya? Ayos ka lang ba? Siguro mas mabuti kung wag mo na lang muna iwan ang kapatid mo ha, para kung ano man ang mangyari. Hindi Elara. Hindi mamamatay ang kapatid ko. Pero, Elara, please. Just keep him stable. Babalik ako mamaya. teka Maya, anong gagawin mo? Pinatay ko ang tawag ng hindi man lang nagpapaalam kay Elara. Pagkatapos ay isinilid ko agad ang cellphone sa bulsa ng aking jacket. Mariin akong lumunok bago maingat kong sinundan si Elias. Pinipilit na hindi lumikha ng ingay sa bawat hakbang. Lumiko siya sa makipot na eskinita sa gilid ng kalsada, yung dating daan papunta sa likod ng sementeryo. Mabuti na lang at tanda ko pang lugar na yon, kaya't hindi naman ako naligaw. Habang sinusundan ko si Elias, unti-unting lumilinaw ang tunog ng mga boses. Hindi lang 1 o 5, kundi napakarami. Pagdating namin sa may bakod na kawayan, lumiko si Elias sa may butas sa likod ng isang abandonadong palengke. Dito na ako nagsimulang kabahan. Nang sumunod ako sa loob, isang tagpo ang hindi ko inaasahan.
Napakaraming tao naghihintay doon. May mga bata, matanda, lalaki, babae. Ang iba nakaupo sa monoblock. Ang iba naman ay nakatayo sa gilid. May mga cooler na kagaya ng dala ni Elias. May mga ilaw na improvise sa paligid kaya kita ko ang lahat ng nangyayari. Elias! Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako! Maya? Anong ginagawa mo rito? Teka lang, Boris. Bitiwan mo siya. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na mag-ingat ka? Tignan mo to. Nasundan ka nitong babae. Gusto mo bang madamay ang buong operasyon natin, ha? Gusto mo bang dumami ang krimeng ibinabato sa lugar ninyo? I'm sorry, hindi ko sinasadya. Sinundan ko lang si Elias kasi... Kasi gusto niyang tumulong. Tama. Nurse si Maya. May alam siya sa medical. Hindi siya nangihimasok, Boris. Hindi siya pulis. Hindi rin siya chismosa. Hindi niya tayo isusumbong. Gusto lang niyang tumulong sa akin sa ginagawa natin dito. Marahas na binitiwan ni Boris ang buhok ko at tinulak ako papalapit kay Elias na mabilis naman akong nakabig papunta sa kanyang likuran. Parang nanginginig naman ang mga tuhod ko sa nangyari. Nurse ka raw, ha? Tapos anong gagawin mo rito? Magbibigay ka ng reseta? Magtuturok ng injection? Hindi ito ospital, ha? At hindi basta-basta tinatanggap dito ang mga bagong mukha. At alam mo yan, Elias. Hindi ako nandito para manghimasok o sirain ang ginagawa niyo. Gusto ko lang rin ng dugo para sa... Hindi ko pa man natatapos ang sasabihin. Bigla na lang hinugot ni Boris ang isang bag mula sa loob ng cooler. Binuksan niya ito at wala nang anumang pasabi. Agad niya itong sinipsip hanggang sa maubos ang laman. Nagsigawan ng mga tao sa paligid, hindi sa takot, kundi sa tila masidhing tuwa. Parang sanay na sila sa eksenang yun. Ang ilan pumalakpak pa, ang iba sumigaw ng pangalan ni Boris na para bang isang bayani ang pinanonood nila. Anong ginagawa mo? Maya, huwag ka nalang makialam. Umalis ka na kung ayaw mo masangkot. Elias, alam mo naman siguro na hindi ako tumatanggap ng bagong mukha, hindi ba? Napapagod ka na ba sa ginagawa mo at kailangan mo ng katulong? Sabihin mo lang at pagpapahingahin na kita ng tuluyan. Hindi Boris. Kaya ko pa. Hindi ako hihinto. Mabuti naman. Sayang ka kasi. Ikaw lang sa atin ang may alam ng mga galaw sa ospital. Kung sinong doktor ang madaling kausapin at kung sinong pasyente ang hindi pa hinahanap. Pag nawala ka, malaking kawalan sa lahi namin ito. At isa pa, baka nakakalimutan mo, ito lang ang paraan para di kami tuluyang gumawa ng bagay na mas ikagugulat ng lahi mo. Anong ibig mong sabihin? Lahi mo? Ano bang nangyayari dito? Masyado kang maraming tanong, Iha. Ano nga pala ang pangalan mo ulit? Ha? Maya. Sayang ang ganda mo pa naman. Pero matatapos ka lang sa gabing ito. Teka, sandali. Elias, tulungan mo ako. Boris, sige na naman oh. Tama na. Pag-iusap. Ako nang bahala kay Maya. Alam mong kapag may nakikialam, ako mismo ang nagpapatahimik, Elias. Hindi ba't yan ang napagkasunduan natin? Sandali lang, parang awan niyo na. Huwag niyo akong sasaktan. Sandali, Boris. Pakinggan niyo muna ako. Gaya ng sabi ni Elias, nurse ako. Hindi ko alam kung ano nangyayari ngayon. Kung ano kayo. Pero kung kailangan niyo ng dugo, pwede akong tumulong kay Elias. Kumpara sa kanya, mas paniniwalaan ako ng mga ospital. Please, pag-isipan niyong mabuti. Hindi ba't mas mapapangalagaan natin ang kaligtasan yung lahat kung mas magiging maingat kayo? Si Elias,
Pinaghihinalaan na siya ng mga taga-bayan. Kung hahayaan niyo akong tumulong, mas ligtas, mas maayos, at walang makakahalata. Pero Maya, At bakit mo naman gagawin yan, ha? Gaya ng sabi ko kanina, kailangan ko ng dugo para sa kapatid ko. May sakit siya. At kailangan ko ngayon ng 5 bag. Kung bibigyan niyo ako ngayon, ako nang bahalang supplyan kayo sa mga susunod na araw. Boris, pakiusap. Pag-isipan mo. Ama si Maya. Delikado kung ako lang ang palaging gumagalaw. Kahit yung namatay na pulis nung nakaraang linggo, sa akin na rin nila binibintang. Kung hindi tayo mag-iingat, pati ako baka mahuli. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Kahit ngayon lang. Pangako, ako ang mananagot sa kanya. Sige. Pagbibigyan kita ngayon, Elias. Pero tandaan mo to. Oras na may gawin siyang kahit isang maling hakbang. Pangalan mo ang muling mababanggit pag natagpuan ang bangkay niya. At hindi mo gugustuhin ikaw ang sumunod. Naiintindihan ko. At ikaw, Maya, hindi ko alam kung magiging swerte ka ng aming lahi o pabigat. Pero wag na wag mong susubukang lumihis. Kung halimaw ang tingin mo sa amin ngayon, mas masahol kami pag niloko mo kami. Naiintindihan mo? Oo, naiintindihan ko. Biglang tumunog ang isang matinis na pito. Kasunod ang 2 malalakas na katok sa bakal. Doon agad na tahimik ang paligid. Ang mga taong kanina'y sabik na nakapalibot at nagsisigawan ay isa-isang tumayo at umayos na pumila. Si Boris naman ay kalmado lang na naglabas ng mga bag ng dugo mula sa cooler at isa-isang iniabot sa kanyang mga kasamahang parang mga gutom na gutom. Nanlilisik ang mga mata ng mga ito, sabik at halos maglaway na. Nagpapatunay lang na hindi sila mga tao kundi uri ng mga aswang na ang ikinabubuhay lamang ay sariwang dugo ng tao. Pagkatapos makakuha ng kani-kanilang bag ng dugo, ang bawat isa'y agad na umalis at nagtungo sa mga lumang tolda at barong-barong na nakatago sa likod ng sementeryo. Nang matapos ang pila, naiiwan sa harapan ni Boris ang 5 nilalang, 2 lalaki at 3 babae na hindi nabigyan ng rasyon. Nakatingin sila sa akin, tila galit at gutom na gutom. Halos tumulo ang laway ng isa habang pinipigilan ng iba ang sarili. Maya, gaya ng sinabi mo, 5 bag ng dugo para sa kapatid mo. Kapalit ng serbisyo mo sa amin. Oo, tama. Kita mo yung 5 sa likod ko. Dahil sa iyo, wala silang rasyon ngayong gabi. Kaya tandaan mo, kapag nagkamali ka, kapag hindi mo tinupad ang usapan natin, sila ang susundo sa iyo. At sila mismo ang hihigop ng dugo mo hanggang sa wala nang matira ni isang patak. Oo, nauunawaan ko. Mabuti. Eto, gaya ng gusto mo, 5 bag ng dugo. Salamat. Halika, Maya. Sumama ka na sa akin. Kailangan na nating umalis. Elias, Tana. Niyakap ako ni Elias ng mahigpit. Akala mo'y gusto niyang iparamdam na ligtas na ako kahit alam naming parehong hindi yon ang totoo. Nanginginig pa rin ang aking katawan habang patuloy sa pagpigil ng hikbi. Elias, paano mo nagagawa to? Paano ka napunta sa sitwasyong ganito? Maya, hindi ko naman gusto to. Gaya mo, pareho lang tayong nangangailangan. Pero Maya, hindi mo alam ang pinasok mo. Dahil sa nangyari sa akin, hindi na ako makawala sa sitwasyong to. Kung hindi ko sila susundin, baka pati pamilya ko, pati mga inosente madamay. Pero Elias, hindi ito tama. Para silang mga hayop kanina. Parang gutom na gutom silang lahat sa dugo. Paano ko magagawang masanay kung pati ako madadawit na rin dito? Alam ko.
At araw-araw akong nabubulok sa pakiramdam na bahagi ako ng sistemang to. Pero kapag tumigil ako, mas maraming mamamatay. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Mabigat ang bawat hakbang ko habang papalayo kami ni Elias. Walang salitang kayang magpaliwanag ng bigat sa dibdib ko. Parang may mahigpit na tanikala na nakakadena sa kaluluwa ko dahil sa mga nasaksihan at nangyari. Hindi ako sigurado kung takot, galit o pagkasuklam ang nangingibabaw. Unti-unting lumiliwanag ang langit. Sumasabay ang malamig na ihip ng hangin sa pagbintig ng puso ko habang nakatutok ang paningin ko sa malaking ospital sa aking harapan. Nang mabuo ko ang aking loob, nagmamadali akong pumasok sa side entrance. Halos hindi ko naalintana ang itsura ko. Magulo ang buhok, maputla ang mukha, nanginginig ang mga kamay. Bit-bit ko sa aking kamay ang cooler na parang bomba sa bigat ng konsensyang dala nito. Pagkapasok ko pa lang sa hallway, sinalubong na ako agad ni Elara. Maya! Diyos ko, saan ka ba galing? Ba't ngayon ka lang? Kanina ka pa hinahanap ni Mel. Nandito na ako. Pasensya ka na. Nandito na rin ang kailangan ni Mel. Alam kong hindi pa sapat yan. Pero ako nang bahala sa iba. Sa ngayon, mas importanteng maisalin agad yan sa kanya. Sandali lang, Maya. Bakit may dala kang cooler? Anong nangyari sa'yo? Namumutla ka. Parang galing ka sa giyera. Nasa loob ng cooler na yan ang dugong kailangan ni Mel. Ano? Maya, teka, saan mo to nakuha? Wala itong hospital tag. Walang proper storage seal at walang certification and screening. Wala rin tong temperature tracking. Hindi pwedeng basta-basta magsali ng ganito. Elara, please. Huwag mo nang tanungin. Ang importante ay ang buhay ni Mel. Di ba yun ang mas mahalaga? Oo, mahalaga nga ang buhay ni Mel, Maya. Pero alam mo, hindi ako basta pwede magsali ng dugong hindi ko alam kung kanino galing. Kung dumaan ba sa screening, baka may infection, HIV, hepatitis o iba pa. Isang maling hakbang lang, Maya, alam mong lalong malalagay sa panganib si Mel. Wala na akong ibang magagawa, Elara. Yan lang ang nakuha ko. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko para makuha yan. Can you just do something? Please, gumawa ka ng paraan. Pakiusap, Elara. Alam mong ito lang ang paraan. Kung hindi, hahayaan lang ng ospital na tong mamatay ang kapatid ko. Fine. Susubukan kong gumawa ng paraan. Sige na, pumasok ka na sa loob. Hinihintay ka na ng kapatid mo. Ako nang bahala rito. Thank you, Elara. Salamat. Sige na. Tahimik akong naglakad papasok habang sinundan ko ng tingin si Elara. Hawak niya ang cooler na parang isa itong bagay na hindi niya alam kung dapat bang yakapin o itapon. Nakikita ko ang bigat ng desisyon sa bawat hakbang niya. At ako, naglalakad palapit sa silid ng kapatid kong walang kamalay-malay sa karumal-dumal na pinagdaanan ko para mailigtas siya. Mel, Ate, nandiyan ka na pala. Akala ko hindi ka na darating. hindi ako mawawala, Mel. Pangako ko yun. Di ba? Hindi kita pababayaan. Ang lamig ng kamay mo, ate. At saka parang nanginginig ka. Pagod lang to, Mel. Pero ayos ng lahat. Nakahanap na ako ng kailangan mo. Ayos ka na. Magiging maayos ka na. Ngumiti si Mel kahit namumutla siya. Sa likod ng kanyang mapungay na mga mata, naroon pa rin ang tiwala niya sa akin. Bagay na lalong ikinakikirot ng dibdib ko. Maya, pwede ba kita makausap sa labas? Mel, babalik ako agad. Kailangan lang ako ni Elara saglit. Okay po, ate. Pinadaan ko agad sa rapid screening ang dugo. Mababang accuracy ng kumpara sa full panel. Pero wala naman ako nakitang immediate red flags. Wala ring hemolysis at pasok pa sa safe temperature window. Pero Maya, hindi ito garantisado. Wala tayong kasiguruhan kung ano long-term effect. Alam mo yan.
Gawin mo kung anong kaya mong gawin, Ilara. Kung may kaunting pag-asa lang na mailigtas siya, yun na yun. Ako nang bahala sa ibang kapalit. I'm not asking now. Pero darating ang araw na kailangan mo sabihin sa akin ng totoo kung saan mo nakuha yan. Kasi kapag may nangyaring masama, hindi lang ikaw o si Mel ang madadamay, pati ako. Sasabihin ko rin sa'yo, Lara. Pero habang hindi pa maayos si Mel, mas mabuti nang wala ka munang alam. Basta kung ano man yan, Maya, please lang, mag-iingat ka. I will. Salamat. Tumalikod si Elara at bumalik ako sa loob ng silid ni Mel. Sa oras na yon, wala nang atrasan. Isinalin ko hindi lang ang dugo sa ugat ng kapatid ko, kundi pati ang lahat ng kasinungalingan, takot at kabayaran ng pinasok kong mundo. Lumipas ang 2 araw mula nang maisalin ng dugo. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang proseso. Unti-unting bumalik sa normal ang kulay ng balat niya at bagamat hindi pa sapat ang dugo, may bahagyang ningning na sa dati malamlam niyang mga mata. Kahit papaano, isang hakbang na yon palapit sa pag-asang makitang muling lumalaban ang kapatid ko. At kahit naroon pa rin ang takot, may dahilan na akong huminga ng kaunti. Ate, Mel, gising ka na. Salamat sa Diyos. naliligo ka pa ba, ate? Ang gulo ng buhok mo, tapos maga pa ang mata mo. I'm okay. Huwag ka nang masyadong mag-alala sa akin, ate. Ano ka ba? Nagagawa mo pang mga asar talaga. Okay lang ako, Mel. Pagod lang. Tsaka masaya ako na nabawasan ng sakit na nararamdaman mo. Okay na ba ako, ate? Gagaling na ako. Bakit ang sakit pa rin ng katawan ko? Hindi pa sapat ang dugong isinalin sa iyo. Kailangan pa natin ng mas marami. Pero huwag kang mag-alala. Akong bahala sa iyo. Kanino galing? Wala naman tayong kamag-anak na may kaparehong type ko. Di ba? Huwag mo na munang isipin yan. Ang malaga, ligtas ka na ngayon. Excuse me, Mel? Pwede na ba akong pumasok? Doc Ilara, Mukhang may kumukulit na ulit, ha? Ay nako, sinabi mo pa. Heto nga't nag-aasar na agad. Ganyan talaga ang mga pasyente kapag nagsisimula ng lumakas. Matitigas ng ulo. Pero ayos lang yan. Magandang senyales yan. Okay, Mel. I-check lang kita saglit, ha? Kailangan natin siguraduhin na maayos pa rin ang tibok ng puso mo at walang complications mula sa transfusion. sige po, Doc. Mabuting kulay mo ngayon. Mas maayos ng circulation mo. May konting panghihina ka pa ba sa pakiramdam? Medyo po. Pero hindi naman na tulad ng dati. Hindi na umiikot ang paningin ko. That's good. Pero kailangan pa rin nating bantayan. Maya, na-monitor mo ba ang lagnat niya kagabi? Oo, stable naman siya magdamag. Very good. Importante ang observation ngayon. Isa pa, Maya, kung may mapansin kang paninilaw ng mata, biglang panginginig o pananakit ng dibdib, tawagin mo agad ako, ha? Hindi pa tapos ang critical window. Deep breath, Mel. Inhale. Exhale. Ayan, very good. Okay, mukhang maganda naman ang response mo sa dugo. Pero hindi ibig sabihin pwede ka na magpakabibo agad, ha? One step at a time. Opo, Doc. Oh, narinig mo yun ha? Huwag ka na munang maging pasaway. Oo nga, ate. Maya, dadaan ako sa cafeteria. Sumama ka muna sa akin. Hindi na muna, Elara. Sige na, ate. Alam kong kagabi ka pa nakabantay sa akin. Sige na. Okay lang ako. Sure ka ha? Sige, sandali lang ako. Magpahinga ka muna. Sige. Maya, kailangan natin pag-usapan to. Alam mong hindi ako basta-basta nagtatanong, pero Elara, sinabi ko na. Huwag mo nang alamin kung saan galing. Mas nahihirapan ako eh. hindi ako nang huhusga. Pero hindi ko rin kayang ipikit ang mata ko sa posibilidad na may panganib kay Mel o sa'yo.
And I know for sure na may binabala ka na naman, lalo na't nagiging maayos ng kalagayan ni Mel. Pero Maya, akong kinakabahan dyan sa pinasok mo eh. Alam ko yan, Ilara. Pero wala akong ibang paraan. Kung meron man, sana doon na lang ako dumaan, di ba? Pero wala eh. Naiintindihan ko naman. Pero hindi matatapos isang salinan lang tong sakit ni Mel. At hindi pwedeng paulit-ulit kang kukuha sa pinanggalingan niyan kung saan man yun galing. Alam ko. Alam ko lahat yan, Ilara. Pero kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, alam kong gagawin mo rin ito para sa kapatid mo. Kaya please, mamaya kailangan kong umalis. Kailangan pa ni Mel ng mas maraming dugo. Kaya ikaw na munang bahala sa kanya. If anything happens, just call me. Basta mag-iingat ka ha. Ang dami pa namang nababalitang mga natatagpo ang bangkay rito sa bayan natin. Natatakot lang ako para sa iyo. Alam ko, salamat. Pero lahat lang naman ang ginagawa ko ay para sa kapatid ko. Pagsapit ng gabi, tinapik ko ng marahan ng braso ni Elara nang makita ko itong nakatayo sa labas ng nurse station. Bumigkas ako ng maiksing paalam at hindi ko na hinintay pa ang sagot niya. Nang tuluyan akong makalabas ng ospital, agad akong sinalubong ng malamig na hangin ng gabi. Akala mo'y may daladalang babala. Tuwing tatama sa balat ko pero wala na akong ibang iniisip kundi ang susunod kong hakbang para kay Mel. Paglabas ko sa side entrance, bumungad sa akin ang dalawang lalaking naka-civilian pero halatang pulis sa tindig at tikas. Agad akong kinabahan. Isang hakbang lang ang layo nila sa pintuan pero halatang matagal na silang naghihintay. Miss Maya de los Reyes? Ako nga, may problema po ba? Gusto lang sana namin malaman kung ano ang kaugnayan mo kay Elias Navarro. Ano? Sino? Elias Navarro, nakita kayong magkasama 2 gabi na ang nakakaraan. May CCTV footage sa may bandang Escopa Street at isa pa sa tapat ng lumang warehouse. Kilala mo ba siya? Hindi ko po kilala yan. Siguro nagkataon lang na nagkasalubong kami. Baka nagkamali po kayo ng tingin. Sigurado ka? Kasi sa footage mukhang hindi aksidenteng magkita lang. Alam mo bang isa siya sa mga tinitiktika namin? Dahil sa koneksyon sa black market ng dugo. Wala ho akong alam dyan. Kung tapos na po kayo, aalis na ako. May kailangan pa akong asikasuhin. Sige. Pero hindi ba't may sakit ang kapatid mo at kailangan ng dugo? Sigurado ka bang hindi humingi ng tulong kay Elias? I may look desperate to you but no. Wala akong kinalaman sa kung ano man ang binibintang niyo kay Elias. Kaya pwede ba? Huwag na kayong makialam. Dahil hindi niyo naman alam ang totoo. Totoo? Totoo nga no? Alam mo, Miss De Los Reyes, sa ngayon, hindi ka pa naman suspect. Pero gusto lang naming ipaalam sa'yo na sa oras na makahanap kami ng ebidensya labang kay Elias, lahat na bumibili sa kanya ng dugo, madadamay. Wala nga akong alam. Sige, Miss De Los Reyes. Gusto lang namin malinawan sa ilang detalye. Kapag may kailangan kami, babalikan ka namin. Tinapos nila ang usapan sa malamig na pagtango. Pero ramdam ko ang bigat ng tingin nila habang lumalakad ko palayo. Para akong nilalatigo sa bawat hakbang ko. Dahil doon, kinailangan kong tawagan si Elias para magkita kami sa mas tagong lugar. Maya, anong nangyari? Bakit iniba mo ang location? Elias, delikado na tayo. Lalo ka na. Bakit? Teka, ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ka? Kanina kasi paglabas ko ng ospital, may pulis na sumalubong sa akin. Tinanong niya ako tungkol sa'yo kung kilala raw kita. Elias, pati yung sakit ng kapatid ko, pinaghihinalaan din niya. Anong gagawin ko? Sandali, Maya. Ano bang sinabi mo? Wala. Itinanggi ko. Sinabi kong hindi kita kilala. Na baka napagkamalan lang nila ako. Pero ramdam ko, Elias, hindi siya naniniwala. Yung tingin niya, parang alam niyang nagsisinungaling ako.
Kaya pala, delikado na to. Sandali. Si Mel? Kumusta si Mel? Naging maayos ng lagay niya kahit papano. Pero sabi ni Elara, kailangan pa siyang masalinan ng at least 8 bags ng dugo. At platelets sa mga susunod na araw. Mababa pa rin ang count niya. At kung bumagsak ulit, baka hindi na kayanin ng katawan niya. Huwag ka mag-alala. Sigurado akong mas malaking supply ang makukuha natin ngayon. May nakausap na ako kanina. Kitain na lang natin siya sa sinabi niyang lugar. Doon daw natin makukuha. Pag siniswerte, baka palayain na rin ako ni Boris kapag naalaman niya tong bagong supplier ko. Sigurado ka ba dyan, Elias? Oo naman. Nakausap ko na siya kagabi lang. Handa ka na ba? Pag sumunod ka sa akin ngayong gabi, wala nang urungan tumaya. Para kay Mel. Kahit anong paraan pa yan, gagawin ko. Sa dilim ng paligid, tanging ilaw ng poste sa malayo ang nagbibigay liwanag sa anino ni Elias. Tumango siya, parang sinasabing kailangan kong maging matatag. Wala na rin naman akong ibang pagpipilian kaya tahimik akong sumunod. Habang papalapit kami, unti-unting lumitaw ang hugis ng gusaling may 4 na palapag, balot ng lumot at may mga bintanang basag. Pagdating sa pinto, sinalubong kami ng amoy ng kalawang, alikabok at sirang konkreto. May mansya ng dugo sa sahig na tila sinadyang iwan. Wala rin ni isang ilaw sa loob. Tanging flashlight ni Elias at ang cellphone ko ang nagsilbing gabay at bawat liwanag na dumampi sa dingding ay naglalantad ng mga graffiti, kalmot at mga mansyang mahirap ipaliwanag. Elias, tama ba talaga tong pinuntahan natin? Parang masyadong tago. Parang may mali. Hindi rin ako sigurado. Pero itong sinabi sa akin sa text. Hintayin na lang natin. Sandali. Tatawagan ko muna siya. Shit. Walang signal. Oo nga. Kahit ako, wala ring service. Wala tayong choice kundi maghintay rito. Siguro naman, dadating na yun maya-maya. Tumigil kami sa isang madilim na sulok ng unang palapag. May kalawangin na bangkong bakal sa tabi ng sirang vending machine at doon kami umupo habang iniiwasan ang mga buta sa sahig. Tahimik ang paligid maliban sa huni ng mga kuliglig sa labas at mga langit-ngit ng gusaling waring may sarili ng hininga. Elias, paano ka ba napunta sa ganito? Hindi ko na rin alam. Kahit ako, Maya, hindi ako makapaniwala na nagagawa ko to. Pero sabi mo sa akin, napunta ka rin sa parehong sitwasyon ko ngayon, di ba? Nasaksak ang tatay ko sa labas ng trabaho niya. Maraming nawalang dugo kaya kailangan dalhin sa ospital. May pandemic na ba niyan? Wala pa. Pero ganun pala. Kapag wala kang koneksyon o pera. Na-admit siya, oo. Pero lahat ng kailangan niya, platelets, dugo, ultimong antibiotics, lahat may presyo. At mas inuuna yung mga kilala ng doktor o yung alam nilang mapapera. Doon mo nakilala si Boris? Oo. Ang milagro nga sa paningin ko nun eh. Lumapit siya sa akin habang naghihintay ako sa ER. Sabi niya, kaya niya raw ibigay lahat ng kailangan ni Papa ng libre. Wala raw kapalit. Tinanggap mo agad. Hindi ka ba nagduda man lang na baka may kapalit? Hindi ako naniwala nung una pero nung nagsimulang magkulay abo ang balat ng tatay ko at umiyak ng nanay ko sa harap ng nurse na hindi kami pinapansin. Maya, sinong anak bang hindi gagawa ng paraan? Naiintindihan kita, Elias. Pareho lang pala tayo. Parehong naging desperado para sa pamilya. Ang pinagkaiba natin, ikaw, nailigtas mong kapatid mo. Kahit papaano, nabibigyan mo siya ng pag-asa. Anong ibig mong sabihin?
Pagdating ko nun sa ospital, binawian na ng buhay si Papa. At si Mama, inatake siya sa puso. Diyos ko, Elias. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ihaharap ang mata ko sa kanya. Parang bigla akong nanliit sa harap ng isang sugat na mas malalim pa sa lahat ng naranasan ko. At sa kabila ng dilim, kita ko pa rin ang liwanag ng alaala sa mga mata ni Elias. Yung uri ng liwanag na hindi na muling babalik pa. Pasensya ka na kung naitanong ko pa. Hindi ko alam na ganun pala kalalang pinagdaanan mo. Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Minsan nga, okay rin yung may nakikinig kahit papano. Di mo alam kung ilang buwan ko tong itinago sa dibdib ko. Sabi ko nga sa sarili ko, mas mabuting walang makaalam. Pero ngayon nandito na tayo. Ewan ko. Hindi ko na rin alam. Wala tayong piniling daan. Tayo lang yung pinili ng sitwasyon. Yan ang pinaka-accurate na narinig ko ngayong taon. Katahimikan ang muling bumalot sa pagitan namin. Ang lamig sa loob ng gusali ay tila sumasabay sa lamig ng alaala, pero kahit papaano, may kaunting ginhawa sa pagkakaintindihan naming dalawa. Walang nagsasalita, pero para bang sa katahimikan, nagkakaroon ng bigat ang bawat palitan namin ng buntong hininga. Elias, narinig mo yan? Parang may paparating. Oo, may tao. Mabilis niyang binuhay ang ilaw mula sa kanyang flashlight at itinutok sa entrada ng gusali. Ngunit, nang ang mga yabag ay unti-unting lumapit, kapwa kaming napaatras ni Elias. Boris? Anong ginagawa mo dito? Ako? Nandito ako para ipakita kay Maya ang totoo niyang kontrata. Kasabay ng malamig niyang tinig, lumitaw mula sa likuran niya ang 4 niyang alagad. Hila-hila nila ang isang kulungan na gawa sa pinagtagpi-tagping kalawanging bakal at amoy bulok na laman. Sa loob nito, may 3 taong walang malay, nagsisiksikan sa loob at may bahid pa ng dugo sa kanilang mga damit. Ano to? Kontrata mo. Hindi ito ang napag-usapan natin. Dugo lang ang kailangan ko para sa kapatid ko. Ano to? At ibinigay ko sa iyo ng libre, hindi ba? Maya, iba ang kakayahan mo kay Elias. Hindi pwedeng paiikutin niyo lang ako sa gusto niyo mangyari. Pero Boris, hindi ba kaya nga nagdadala ako sa'yo ng dugo para maiwasan tong ganito? Elias, nababagalang kami sa iyo. Hindi na sapat ang dugo lang sa lahi namin. Kailangan namin ng mas masustansya at nakakalakas sa amin. Elias! Agad na lumapit sa akin si Elias para daluhan ako sa aking pag-iyak. Parang piniga ang sikmura ko habang pinagmamasdan ang mga walang malay na katawan. Isa sa kanila ay tila minor de edad pa. Hindi ko to kaya, Elias. Hindi ko kaya to. Maya, kailangan nating manatiling kalmado. Hindi ko gusto ang tinatanggihan ako, Elias. Alam mo naman ang tungkulin mo. Delivery. At ikaw, Maya, kailangan namin ang kamay mo. Sanay ka na sa ganito, hindi ba? Ang pinagkaiba lang ngayon, hindi na para magpagaling. Boris, baka naman may iba pang paraan. Kahit pagsilbihan ko kayo habang buhay, basta huwag mo nang idamay si Maya dito, pakiusap. Elias, alam mong hindi ako nadadaan sa pakiusap. Ang mabuti pa ay buksan mo yung kulungan. Kailangan nating simulan ito bago pa man magbago ang isip ko. At isama ko kayo sa loob. Nag-atubili si Elias. Kita ko ang tensyon sa panga niya, ang panghihina ng loob habang dahan-dahan niyang binubuksan ang kulungan.
Pumalabog ang kalawangin nitong pinto. Sa loob, ang mga katawan ay wala pa ring mga malay. Simulan mo na, Maya. Hindi mo kailangang patayin. Kami na ang bahala sa parting yon. Ang kailangan lang ay madaliin ang extraction. Tila gusto kong sumuka. Pero bago pa ako tuluyang mapaatras, hila na ni Boris ang isa sa mga bihag. Ang babae ay medyo matanda na. Ang mukha niya ay may bahid ng galos at ang manipis niyang buhok ay nagkulay abo na. Dahan-dahan itong nagmulat ng mga mata at doon parang binagsakan ako ng buong mundo. Aling Norma! Maya! Nasaan ako? Diyos ko, Maya, anong ginagawa ko dito? Ay! Mabilis akong tumakbo palapit sa kulungan. Ni hindi ko ininda ang lakas ng tibok ng puso ko. Lumuhod ako sa gilid. Isiniksik ang sarili ko sa siwang ng bakal. Isa-isa kong tiningnan ang mga laman ng loob ng kulungan. Aling Esan! Diyos ko! Ngayon, alam mo na ang kontrata mo sa lahi namin. Ha? Maya, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na! Dali-daling gumalaw ang isa sa mga katawan. Napapitlag ako. Isa sa mga bulto. Dahan-dahang iminulat ang mga mata at gumapang ang kamay sa kalawangin niyang paligid. Anong lugar ito? Ikaw yung pulis kanina, hindi ba? Boris, ano to? Kami ni Elias ang mapapahamak sa ginawa mo. Pakiusap, Boris. Idaan natin to sa dating paraan. Huwag sa ganito. Hindi rin ito ang napagkasunduan natin noon. Ang napagkasunduan natin ay magdadala ka ng supply para sa amin. Hindi para sa iyo ito, Elias. Kasunduan ito para kay Maya. Boris, pakiusap. Huwag mo nang idamay si Maya dito. Ako nang bahala sa inyo. Tumahimik ka! Dahil sa iyo, mahihirapan na tayong umangkat ng dugo sa mga hospital. Hindi ka nag-iingat eh. Kahit yan dalawang matandang yan, alam ang ginagawa mo. Nakarating pa sa mga pulis. Aayusin ko rin ang lahat. Tsaka wala naman silang ebidensya laban sa akin, di ba? Wala namang nangyayaring masama sa lahi nyo. Wala dahil nililigpit ko. Kaya bago pa magbago ang isip ko, pakilusin mo na yung kaibigan mo ngayon din. Simulan nyo sa matandang ito. Huwag po! Huwag niyo ako sasaktan! Elias, Maya! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Biglang bumalibag si Boris kay Elias. Walang babala, walang pasintabi. Sa isang iglap ay nakakapit na ang matutulis niyang kuko sa leeg nito. Baon hanggang halos pumutok ang ugat. Napasigaw ako sa gulat. Boris! Huwag! Isa kang pabigat. Lagi kang may dahilan. Akala mo ba, ligtas ka sa mga mata namin? Ilang beses ka nang pumalpak, Elias. At isa pa, ikaw ang susunod kong lululurin sa sarili mong dugo. Tama na, Boris! Tama na! Huwag mo siyang saktan! Gagawin ko na! Gagawin ko na, okay? Pakiusap! Bitawan mo siya! Mabuti naman. Dahil wala ka namang ibang pagpipilian pa. Unti-unting binitiwan ni Boris si Elias. Tumalsik ang laway at dugo mula sa sugat nito habang napaupo siya sa sahig, habol hininga. Tumingin sa akin si Elias pero wala na ang lakas sa kanyang mga mata. Agad naman akong lumapit dito. Hinubad ang aking jacket at ipinulupot sa kanyang leeg, sapat para mabawasan ang pag-agos ng dugo. Please, kayanin mo, Elias. Dadalhin kita sa ospital mamaya. Please, huwag kang pipikit. Hindi pwede. Hindi, Elias. Ako ang bahala. Kailangan madala ka sa ospital. Please, tibayan mo pa. Itali na yan. Ihanda ang extraction. Parang manhid na kong pinanood kung paanong nilapitan ng mga gutom na aswang si Aling Norma. Isa sa kanila ang may dalang metal na posas. Isa naman ay may hawak na itim na sinturon.
Ipinuwesto nila siya sa pahabang mesa sa gilid ng pader na nagmistulang operating table. Huwag po! Maya, kilala kita! Mabuti kang tao! Huwag mo hayaang mangyari ito! Parang awa mo na! Maya! Itigil mo yan! Huwag mong ituloy yan! Sinasabi ko na nga ba, may kinalaman ka rito! Wala kang alam. Hindi namin pinili ito. Wala akong pakialam. Oras na makalabas ako rito. Pati ikaw! Pati ikaw, Maya, madadamay ka! Napakatapang mo. Pero walang silbi ang tapang na yan pagka gumuhit na sa laman mo itong mga kuko ko. Kaya habang nagtitipi pa ako, manahimik ka lang. Sino ka ba? Anong klaseng tao ka para gawin ito? Tao? Wala akong pakialam kung anong nilalang ka man. Pero sisiguraduhin kong matatapos ka rin! Tumahimik ka na lang, Jeric! Isa ka pa! Ilang beses kitang nilapitan para tulungan ka sa kung anong kalagayan mo ngayon. Nasisiraan ka na ng ulo. Kung tinanggap kong alok mo, hindi lang akong mapapahamak pati ikaw, gago! Anong pinagkaiba ngayon? Ngayon, sa pagiging pakialamero mo kaya ka mamamatay. At least, hindi ko na kasalanan yan. At si Maya? Paano si Maya? Bakit dinamay mo siya rito? Akong nagdala sa sarili ko sa sitwasyong to. Huwag mong sisihin si Elias. Kasalanan man niya o hindi? Nadamay na ang nadamay. Masyado kang madaldal! Walang kahirap-hirap na binuhat ni Boris si Jeric mula sa kulungan na akala mo'y wala itong timbang. Pilit na kumakawala naman si Jeric, iniiwas ang sarili. Pero tila ba mas lalo lamang siyang nilulubog ng makapangyarihang bisig ni Boris. Teka, bitawan mo ako! Hindi mo alam kung anong pinapasok mo! Hindi mo pa rin ba alam, Jeric? Ako mismo ang pumasok sa mundo nyo. At ako rin ang gagawa ng wakas nito. Itinulak niya si Jeric sa kaparehong lamesa kung saan naroon si Aling Norma. Magkatabi kaming nakatayo sa gilid nito at lalo lang akong nanginig sa takot. Tama na! Hindi ko kayang gawin to, Boris. Parang awa mo na. Huwag mo kong galitin, Maya. Kung ayaw mong tuluyang kong patayin si Elias. Gawin mo! Patayin mo na lang ako, Boris! Tigilan mo na si Maya! Hindi sa ganyang paraan natatapos ang kasunduan natin ni Elias. Kung hindi ito gagawin ni Maya, pareho kayong papatayin. At ikaw, mayabang na pulis, ikaw ang tutulong kay Maya. Simulan nyo na! At sino may sabing susundin kita? Tumigil ka! Tumigil kayong lahat! Pakiramdam ko'y sasabog ang ulo ko sa ingay, sa takot, sa bigat ng responsibilidad na ipinapasan sa akin. Tumingin ako kay Elias, pero hindi siya makatingin pabalik. Nakayuko lang siya. Hawak pa rin ang nanlalagkit na leeg at halos habulin na ang hininga. Maya, kung hindi mo sisimulan yan, ako mismo ang guguhit sa katawan ni Elias at ipapakita ko sa'yo kung ano ang dapat mong gawin. Nanlamig ang buo kong tawan. Parang huminto ang mundo ko sa banta niyang yun. Ang mga kamay ko nanginginig habang pinipilit kong abutin ang scalpel sa tray. Dumikit ang mga daliri ko sa malamig na bakal. Tila ba may sariling buhay ito. Hinihila ako papunta sa kasalanan. Maya, anak, hindi ikaw yan. Alam kong nagawa mo lang ito para sa kapatid mo. Kaya kahit ano pang nagawa mo, may mabuti pa rin natitira sa'yo. Huwag mong hayaang kunin niya lahat yun.
Patawarin niyo ho ako, Aling Norma. Diyos ko! Teka, nasaan ako? Maring Norma. Maring Norma, anong gagawin mo sa kanya? Anong gagawin mo sa kanya, Maya? Ang ganda ng eksena, hindi ba? Lahat ng sakripisyo nagsisimula sa takot. Pero ang gantimpala, Maya, ang gantimpala ay buhay ng kapatid mo. Wala kang pakialam sa kapatid niya. Ginagamit mo lang siya para sa sarili mong interes. Hindi lahat ng interes ay pansarili. Mamang pulis. Minsan ang mga halimaw ang gumagawa ng trabaho ng Diyos. Hindi mo pa ba yan natutunan? Kung gagawin ko to, pakakawalan mo na kami ni Elias. At makukuha ko ang kailangang dugo ng kapatid ko. Maya, Basta't matapos mo ang proseso, ako nang bahala sa kailangan ng kapatid mo. Hanggang doon lang, Maya. Huwag mong binibilog ang ulo ko. Lumingon ako sa mga mata ni Aling Norma, kay Aling Esang na umiiyak na rin. Tapos kay Jeric, na kahit puno ng galit, may bahid ng pag-unawa ang tingin sa akin. Napalunok ako, tumango. Iniangat ko ang scalpel. Pumalo ang kaba sa tuktok ng ulo ko. Lahat sila nakatingin sa susunod kong gagawin. At alam kong sa oras na yon, ako ang kikitil ng buhay nilang tatlo. Pumikit ka, Aling Norma. Nagdarasal ako, anak, para sa iyong kaluluwa. Itinaas ko ang kamay ko. Ang blade ay kumikislap sa ilalim ng mahinang ilaw ng silid at sa mismong pagdampi ng bakal sa balat ni Aling Norma, ibinagsak ko ito sa sariling kamay ko. Ano? Sumirid ang dugo sa palad ko habang sabay akong napaigtad at hinablot ang tray. Itinapon sa sahig. Tumalsik ang mga kasangkapan. Tumakbo kayo! Putsa! Gamit ang distraction, sinubukan ni Jeric sipain ang mesa habang si Elias, na nag-aalangan pa rin, napilitang kumilos. Ako naman sa gitna ng pagkahilo sa sariling sugat, hinila si Aling Norma mula sa lamesa. Akala nyo makakatakas kayo! Halos mabingi ako sa sariling tibok ng puso ko. Puno ng dugo ang kamay ko pero hindi ko yun naramdaman. Tanging apoy ng takot at determinasyong makaalpas sa impyerno ni Boris. Habulin sila! Bago pa ako muling makatayo, naramdaman kong bigla ang pagyugyog ng paligid. Ang ilaw sa kisame ay kumikislap. Nagsimulang lumamig ang hangin. Hindi malamig na pangkaraniwan kundi lamig na parabang may dumaraan na espiritu ng kamatayan. Maya! Bilisan mo! Aling Norma, hawak lang po kayo sa akin. Kakayanin natin to. bilisan nyo! Kailangan na natin makatakas! Elias sa kanan. Hawakan mo siya sa balikat. Ako na sa kabila. Bilisan natin bago pa tayo abutin ni Boris. Oo, tara na! Maya! Papatayin ko kayong lahat! Sa isang iglap lang at nasa harapan na namin si Boris. Hindi ko nakita kung paano siya gumalaw pero naramdaman kong presensya niya sa likod ng bato ko. Parang malamig na kutsilyong humahaplos sa balat. Isa pang pagtatangka at kakainin ko kayo ng buo. Isa-isa! Hindi mo kami mapipigilan! Hindi mo na kontrolado ang sitwasyon! Tignan natin! Isang iglap lang. Tumalsik si Jeric sa kabilang dulo ng silid, tumama sa pader at nawalan ng malay. Si Elias ay napaluhod, hawak ang dibdib, habol ang hininga. Itigil mo na! Ano ba bang gusto mo? Hindi ko kayang pinagagawa mo! Kung hindi mo ko susundin, pues, anong silbi mo sa akin? Pagkatapos niyang sabihin yon ay puwersado niyang kinuha ang kamay ko. Dinala sa kanyang bibig at sinipsip ang dugo sa aking kamay.
Malakas akong sumigaw sa sakit na ikinatigil ng iba. Boris, tama na! Walang hiya ka! Tama na! Hayop ka! Bitiwan mo siya! Maya! Ramdam ko ang matalim na kirot habang patuloy ang pagsipsip ni Boris sa dugo ko. Parang hinihigop niya hindi lang ang lakas ko, kundi pati na rin ang pag-asa ko. Nanginginig na ang mga tuhod ko pero ayaw ko pang bumigay. Bitawan mo siya, Boris! Hindi ito bahagi ng kasunduan natin! Ako nang gagawa ng gusto mo! Bitawan mo lang si Maya! Pakiusap! Kasunduan. Ako ang batas dito, Elias. At ito ang kabayaran ng pagiging mahina niya. Kung ayaw mong ikaw ang isunod, tumahimik ka. Elias, tulungan mo ako. Bitawan mo siya! Wala akong pakialam kung patayin mo ko! Bitawan mo si Maya! Papatayin kita ng halimaw ka! Maya! Binitiwan ako ni Boris nang biglang umatake si Jeric mula sa likod. Isinabit niya sa leeg ni Boris ang isang makalawang na kadena at agad na itinukod ang kanyang paa sa ulo nito para tuluyang masakal. Maya, ayos ka lang ba? Diyos ko, namumutla ka. Elias, tapusin na natin to. Oo. At tapusin na natin to. Elias, hawakan mo siya. Dito ka lang, Maya. Kami nang bahala. Itali mo ang kamay niya. Bilisan mo. Maubusan ako ng lakas. Sandali, tutulong ako. Maya, wag na. Tutulong ako, Elias. Kailangang masiguro natin to. Ito na lang ang natitirang pagkakataon. Oras na makawala si Boris dyan. Alam mong lalo lang tayong mapapahamak. Tama siya, Elias. Kailangan natin magtulungan ngayon. Maya, sa papa, igapos mo ang paa niya. Ako nang bahala. Lumalaban ang nagpupumiglas na si Boris, pero hindi namin hinayaang makatakas pa siya. Mga duwag, hindi niyo Hindi ka na namin nahayaang mabuhay pa! Halos manghina ako sa paglapit sa lamesang may mga lamang patalim, ngunit di ko yon ininda. Nang mahawakan ko ang scalpel, ay agad akong umibabaw sa nagpupumiglas na si Boris. Huminga ko ng malalim at buong lakas na ibinaon ang scalpel sa leeg niya. Tumilamsik ang dugo, kasabay ng mga daing niya sa buong building. Umiiyak ako, nanginginig, pero hindi ako umatras. Sunod-sunod kong ibinaon ang patalim sa kanyang leeg hanggat hindi ako nakakasigurong wala na siyang buhay. Tapos na, Maya. Tapos na. Wala na siya. Nabitiwan ko ang scalpel. Umalabog yon sa sahig, sabay ng pagbagsak ng katawan ko. Wala na si Boris, pero ang bigat sa dibdib ko parang ayaw pa rin bumitaw. Patay na siya. Wala nang mananakit sa atin. Ligtas na tayo. Ay, Diyos ko. Salamat sa Diyos. Akala ko mamamatay na ako. Ay, akala ko. Hindi na kita makikitang muli, Maring Norma. Ay, Diyos ko, salamat. Salamat. Maya, anak. Maraming salamat at iniligtas mo ako. Salamat, Maya. Wala kayong dapat ipagpasalamat. Kasalanan ko kung bakit nagkaganitong lahat. Muntikan pa kayong mamatay dahil sa akin. Shh! Hindi mo rin ginusto ito, Maya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Tama. Wala kayong kasalanan dito. Nadamay din lang kayo. Kaya habang maaga pa, umalis na kayo. Elias at Maya, ako na ang bahala dito. Salamat. Gaya ng sabi ni Jeric, umalis kami ni Elias sa abandonadong gusaling yon. Bitbit si Aling Norma at Aling Esang. Buhay, sugatan, pero ligtas. Walang salitang sapat para ilarawan ang bigat na iniwan namin doon. At ang panibagong bigat na dala namin palabas. Pagkabukas ng pinto sa labas, sinalubong kami ng malamig na simoy ng hangin. Tila ba
Hinuhugasan nito ang lahat ng dugo at iyak na naiwan sa loob. Nilingon ko ang gusali sa huling pagkakataon. Para sa iba, ordinaryong abandonadong lugar lang yon. Pero para sa amin, yon ang naging saksi ng impyerno at ng katapusan ng aswang na si Boris. Nang sumunod na araw, diretso ang tingin ko sa bukas na bintana ng ospital. Sa labas noon, kita ko ang kalalabas lang na si Aling Norma at Aling Esang na parehong inaalalayan si Elias. Maya? Elara, kumusta ang kalagayan ni Mel? Malaki naging epekto ng 5 bag ng dugo na na-transfuse kay Mel. Tumaas ng hemoglobin count niya at unti-unti na rin bumabalik ang oxygen saturation niya sa normal range. Pero, hindi pa sapat, di ba? O hindi pa. Dahil sa taas ng internal blood loss niya nung na-admit siya. Kailangan pa rin ng follow-up transfusions. We're closely monitoring his hematocrit levels. Kung bumaba pa ulit, kailangan natin ng additional units. Kailangan pa rin talaga ng dugo. Yes, pero at least ngayon stable na siya. Hindi kagaya kagabi na halos wala na tayong oras. Maya, kung hindi agad na ibigay yung 5 bag ng dugo, baka hindi na niya kinaya. Salamat sa lahat ng tulong mo, Elara. Wala yon. Basta ngayon, kailangan natin magdasal. Dahil kailangan natin masecure ang susunod na supply sa loob ng 24 to 48 hours habang nasa recovery stage pa si Mel. Okay. Umiiyak ka ba? Hindi. Anila. Iniisip ko lang yung kalagayan ni Mel. Paano kung hindi pa rin ako makahanap ng kulang na dugo para sa kanya? Hindi ko na alam kung ano pang dapat kong gawin. Maya, kilala kita. Magkaibigan na tayo mula high school. Alam ko hindi ka basta-basta susuko. Tsaka mabait na bata si Mel. Hindi hahayaan ng Diyos na mawala siya. Magtiwala lang tayo. Salamat. Nga pala. I'm so proud of you, Maya. Saan? I know hindi mo man pinapaliwanag lahat. Alam ko hindi maganda ang pinagkukunan mo ng dugo. And I'm just so proud of you na pinili mo sa tamang proseso na lang ngayon. Kung alam mo lang, Elara. Kung alam mo lang. Basta, kung ano man yan, hindi kita pipiliting ikwento. Basta, nandito lang lagi ako, okay? Salamat, Elara. Maraming salamat. Sa mga sumunod na araw, unti-unti kong naramdaman ang katahimikan. Hindi lang sa paligid, kundi pati na rin sa loob ko. Lalo na nang ibalita sa akin ni Jeric na tahimik na kumikilos ang mga otoridad. May mga ulat na isinasagawa na raw ang investigasyon para tugisin ang mga katulad ni Boris. At sa tulong niyon ni Elias, kaya't hindi na rin nakakapagtaka kung paano nila natutunto ng mga ito. Hindi ko man alam ang eksaktong paraan pero ipinagpapasalamat kong wala na akong nababalita ang panibagong kasamaan. Sa kauna-unahang pagkakataon nakahinga ko ng maluwag. Lumipas ang ilang araw at habang patuloy na nauubos ang pag-asa ko para kay Mel, bigla namang dumating si Elias sa ospital. Tahimik siyang nag-abot ng papel. Isang pahintulot para ipatest ang dugo niya upang malaman kung tugma ito sa kapatid ko. Nang makumpirma nilang compatible sila, halos mapaiyak ako sa tuwa at pag-asa. At dahil doon, unti-unting bumuti ang kalagayan ng kapatid ko. Bumalik ang kulay sa kanyang pisngi at ang dati malamig niyang kamay, muli ko nang nararamdaman ang init. Dito na rin nagtatapos ang kwento ko. Sa totoo lang, ilang taon na rin ang lumipas mula nang mangyari ang lahat ng ito. At kahit sariwa pa rin sa alaala ko ang bawat detalye, natutunan ko na rin isang tabi ito habang lumilipas ang panahon. Nasakto lang na nag-scroll ako dito sa YouTube nang makita ko ang channel nyo at parang bigla na lang bumalik lahat ng alaala. Kaya naisip kong ibahagi na rin ang karanasan ko. Baka sakaling may matutunan din ng ibang mga nakikinig dito. Kayo ba? May naranasan na rin ba kayong katulad nito? O may kakilala kayong dumaan sa katulad na sitwasyon? I-share nyo sa comment section para mas dumami pa ang nakakaramdam ng awareness. Dahil sa totoo lang, kahit maraming nagdududa sa mga ganitong kwento, totoo at nag-e-exist talaga sila.
So, yun lang. Don't forget to like, comment, and share this video. Maraming salamat sa pakikinig at ingat kayo palagi.